Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon at Dabul Muta'allimin, natalakay na natin Afdalul Ulumi Ta'allumu Kitabullahi Ta'ala. Ang pinakamainam daw na kaalaman ay ang pag-aaral ng aklat ni Allah. Siyempre pag-aaral dito, kung paano bumasa, pagkakabisado, pag-unawa, at siyempre pagsasabuhay nito. Walang saysay ang Quran kung hindi mo ito isinasabuhay. Kahit gaano ka kagaling magbasa ng Quran, o nananalo ka sa contest, o ano ka, tajwid master, o ano pa man, walang saysay lahat yun kung di mo sinasabuhay ang Quran. Kasi ang iman, qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Pananalita sa pamagitan ng dila, pagpapatotoo ng puso, at pagsasabuhay ng katawan. Ang amal ay bahagi talaga ng Islam. Kaya nga, isa sa mga distinction ng mga arkanul iman sa arkanul Islam, ang arkanul iman ay nauunawaan bilang a'malul qulub, mga gawain o mga paniniwala na nasa puso. Samantalang yung arkanul Islam ay mga a'malul badan, lahat yun gawain ng katawan, ginagawa ng katawan. Kaya importante gumagawa yung tao ng mabuti. Sinasabuhay niya ito. Kaya ngayon sunod na chapter, Adabu Tilawatil Quran. Mabubuting asal sa pagbasa ng Quran. Kasi anumang nilalaman ng Quran ay dapat isinasabuhay ng tao, inshallah. Yung katulad sa natalakay natin sa tafsir ng Suratul Tin kagabi, yung illal ladina amanu wa amilus solihat, maraming aya sa Quran ang ganito. At idinudugtong ito ni Allah sa mga aya na binabanggit niya ang parusa. Pero illal ladhina amanu wa amilus solihat. Liban na lamang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Halimbawa, Suratul Asr, innal insana lafi khusr. Lahat ng tao ay nasa pagkalugi. Illal ladhina amanu wa amilus solihat. Liban na lamang sa gumawa ng mabuti. Liban na lamang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. At gayon din, yung sa Suratul Tin nga, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Ibabalik namin sila sa pinakamababa, sa mabababa, liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. At gayon din, Fabashirhum biadabin alim, isa pang aya sa Quran, bigyan mo sila ng balita ng parusang masakit, illal ladina amanu wa amilus solihat. Liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Importante yung gumawa. Importante yung gumawa. Hindi lang forma ang Islam. Kaya nga may kita mo kapag nakita ka ng ahlul bid'ah, nakikita ka ng mga nakikilalang Muslim pero kabilang sa mga ligaw na sekta, kakaiba talaga sila. Puro forma sila. Mahuhusay sila magsalita, mahuhusay kumilos. At bilib naman sa kanila yung kapwa nila tanga. Bilib na bilib sa kanila. Kaya ngayon kasikatan, hindi yan sukatan. Kahit kailan ng da'wa. Lalong-lalo na kung buhay ka pa, tapos sikat ka. Kasi marami sa mga tao, nagpapakita sila o hayag sila magpakita rin ng kanilang paghanga para lang ipakita na nag-aaral sila. Ganyan yung maraming mga followers ng mga maalam sa Facebook halimbawa. Hayagan yan, laging magko-comment yan para lang ipakita na sila ay nakasubaybay dun sa mga sikat na mga ngaral. At bakit sikat na mga ngaral yung kinokomenta nila? Kasi makikita ng iba nagko-comment sila pero yung hindi sikat, hindi nila papansinin nyo, wala silang pakialam dun. Wala silang pakialam dun. Kasi pagsikat lang din yung hanap nila. Forma
ang hanap nila. Pero ang Quran nga, ito ay isa sa buhay. Inshallah. Ito ay isa sa buhay. Kaya nga, sa Quran, maraming aya yung tungkol sa amal o sa gawain. So sinabi, ba'da dhikri ma tayassara min fadli ta'allumil Quran, matapos na mabanggit ng kaunti ang tungkol sa kainaman ng pag-aaral ng Quran, yusanu dhikru ba'da adabi tilawatihi. Mainam na mabanggit ang ilan sa mga adab o magagandang asal sa pagbasa nito. So ito ay aklat tungkol sa pag-aaral. Siyempre, kabilang sa mabuting gawain ng mag-aaral ang palaging magbabasa ng Quran. Okay? Hindi nakababad sa Facebook. Walang ganun. Pagbabasa ng Quran. Kahit nga yung busy ka sa trabaho, gumawa ka ng paraan. Makapagbasa ng Quran, makapakinig ng Quran man lamang, gumawa ka ng paraan, inshallah. Kung di ka marunong magbasa ng Arabic, mag-aral ka. Yun yung hindi natin kumbaga hindi natin pwedeng hayaan yung sarili natin na mamamatay tayo na hindi man lang nagsikap sa bagay na ito. Kasi yung Arabic, nga palagi ko nasasabi sa mga lecture, ang Arabic yung nag-unite sa mga Muslim. So hindi dahil sa superior yung mga Arabo, alam natin mahina ang mga Arabo. Alam natin wala silang kwenta. At nagkaroon lang sila ng kwenta dahil sa Islam. Sila mismo, alam nila yan. Actually, sa Arabo ko narinig yan. Sabi nung Arabo, maalam siya, pero hindi naman siya alim. Sabi niya, alam mo yung mga Arabo, wala namang kwenta eh. Kung walang dumating na Islam, wala ang kwenta lahat. Ayun nga rin yung nangyari ngayon actually. Kaya makikita natin yung mga Arabo, pinagtatawanan na lang kahit saan. Ginagawang biro. Israel, ang liit-liit na bansa, hindi nila matalo. Kasi tinatalikuran nila yung Islam. Ang marami sa kanila tumatalikod sa Islam at niyakap nila yung sekularismo. At actually, sina Saddam Hussein, sina Gaddafi, dumating na lang talaga yung panahon ng pagbagsak nila na sila rin ang nagdulot. Kasi marami silang mga sablay din. Hindi lang sa akida, pati sa pakikitungo sa kapwa. Si Saddam Hussein, halimbawa, naging malupit din siya kahit sa ilang mga Muslim, lalo na sa mga Kurdish. Yung mga Kurdish, katulad na bagit ko na dati, sila ngayon isang nasyon na walang sariling bansa, walang teritoryo. Maraming Kurdish. Meron sa Turkey, meron sa Syria, meron sa Iraq, nagkalat sila. Pero wala silang sariling bansa. At nakakapagtaka yan sa isang lahi na pinanggalingan ni Salahuddin al-Ayyubi. Wala silang sariling bansa. Gayun din si Gaddafi, naging malupit din siya kahit sa kanyang kapwa Muslim. At actually, yung pinangahawakan nila, socialist sila pareho. Si Gaddafi at si Saddam Hussein. Hindi natin alam, maaaring nakapagtauba rin sila bago pa sila namatay. Naging mainam ang kanilang pamumuno sa ilang bahagi. Pero nga, maraming bahagi ng Islam ang nasasagasaan nila. So dapat isinasabuhay ang Quran, inshallah. So una, sa mga adab, meron tinukoy dito na. Ilan ba ito? Marami rin pala nabanggit dito. Inshallah. So merong 8 na tinukoy at iba pang mga pangkalahatan na mga aral. Una, an yasta'idha billahi minash shaitanir rajim qabla al-qira'ati imtithalan liqawlihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. So kabilang sa adab, hindi naman ito wajib. Okay? Magandang asal na magsabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim bago magbasa ng Quran. At ang pagsasabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim, minsan lang ito sinasabi. May mga nagsasabi sa isang buong araw, pwede ka magsabi ng isang beses lang bago ka magbasa ng Quran. O tuwing nang mapuputol ang pagbasa mo ng mga ilang oras o ilang
Hindi naman nilang sandali. Sabihin mo ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Halimbawa, nagbasa ka ng Quran ngayon, may a'udhu billah. Mamayang duhur, mag-a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kauli. Pero hindi yung kada pahina mo, kada lipat mo. Kaya nga sa sala, di ba? Ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim sinasabi lang sa unang rakaah. Unang rakaah. Pero sa pangalawa, wala na. Actually, ang a'udhu billahi minasyaitanir rajim sa sala, sunna rin. Sunna siya. Kaya nga kung magsasala ka, diretso ka sa Fatiha, walang problema. So nga yung ayah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kapag nagbasa ka ng Quran, ay sambitin mo ang pagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Satanas na isinumpa. So bakit ko sinasabi na sambitin? Kasi ang istiada sinasambit. Ito ay gawain ng dila. Kailangan magiging hayag ang pagsambit mo nito. Hindi lang ito nasa isip. Lahat ng adhkar, sinasambit. Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kahit yung mga adhkar pagkatapos ng sala. At mismong sala, sinasambit. Fatiha, yung mga aya rito na binabasa, sinasambit kahit mahina. Doon sa mga sala na tahimik ang recitation, nire-recite pa rin ang mga ito. Halimbawa, duhur, asr, nagre-recite ka pa rin na sapat na naririnig mo ang sarili mo. Hindi yung nasa isip lang. Kaya nga, yun ay isa pang dalil na importante yung amal sa Islam. Importante yung gawain. Wasifatul isti'ada, an yakula a'udhu billahi minasyaitonir rajim. At ang anyo ng isti'ada, ang pagsasabi ng a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nagpapakupkup ako kay Allah mula sa Satanas na isinumpa o laban sa Satanas na isinumpa. Wa kana jama'atun minas salaf yaqulun, at meron ding ilan sa salaf na nagsasabi, a'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Sa tinukoy pa rito yung dalawa pa sa pangalan ni Allah bukod sa pangalang Allah. Qala an-Nawawi, sinabi ni Imam an-Nawawi, wala ba'sa bihada walakin al-ikhtiyaru huwa al-awwal. Walang problema kung sasabihin ng tao, a'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Sabi ni Imam an-Nawawi, walang problema rito. Pero ang ikhtiyar, kumbaga yung mas tama, hindi man mali yung pangalawa, pero mas tama o mas common, kumbaga, yung una. Yung mas simple, mas maikli, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kaya minsan may maririnig kayong ganito. A'udhu billahi sami'il alim, a'udhu billahi sami'il alim. So merong dalil na ganito. Pwede naman, walang problema. Pero mas common yung isa. Pangalawa, al-basmalatu enda kulli awwali kulli suratin sawa suratan baraha. Wahiya suratut Taubah. Sunnah na magsambit ng basmala. Yung basmala, yung pagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim sa bawat simula ng surah. So ito yung sunnah rito sa pagsasabi ng Bismillah. Ngayon kung yung surah, sisimulan mo sa pagbasa sa kalagitnaan, bago di mo mabasahin yung umpisa, kahit wala ng Bismillah. Kahit wala ng Bismillah. Kasi hindi naman yung umpisa ng surah. Pero kung merong a'udhu billah, katulad na nabanggit ng una, pwede. Bawa, i-recite mo yung inna lil muttaqina mafaza. So kahit wala ng Bismillah, pero magsasabi ka, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna lil muttaqina mafaza, hada'ika wa anaba, pwede. Mag-a'udhu billah, pero hindi na sunnah yung magbibismillah sa kalagitnaan ng surah. So sunnah ang bismillah sa lahat ng umpisa ng surah, ng mga surah, and awwali kulli suratin, liban na lamang sa suratu Bara'ah,
At ito na nga yung Surat At-Taubah. Wala siyang Bismillah. Kahit sa Mushaf, wala siyang Bismillah. At sinasabi ng mga scholar, wala itong Bismillah dahil ito ay karugtong ng Suratul Anfal. At may iba rin naman nagsasabi, iba siyang sura, ibig sabihin iba siyang sura, pero karugtong yung nilalaman nito ng Suratul Anfal. At wala itong Bismillah dahil ito ay deklarasyon na ni Allah ng digmaan laban sa kuffar. Fala tushra al-basmalatu qablaha. So hindi isinabatas ang Bismillah bago ang Surat At-Taubah. Lianha nazalat fi haqqil musyrikina wal basmala rahmatan wa amanun lil mu'minin. Walang Bismillah ang Surat At-Taubah, nabanggit din dito. Dahil ito ang kabuuan ng Surat At-Taubah ay laban sa mga musyrikin. Samantalang ang Bismillah ay habag at seguridad para sa mga mananampalataya. Pero ganyan pa rin, ang sura na yon ay pinangalan ng Surat At-Taubah dahil nanatili ang mga Muslim na naghahangad ng Taubah kahit sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga tayo, naniniwala tayo merong jihad. Pero ang jihad actually ay kaparaanan lang dapat ng da'wah. Mauna ang da'wah, mauna ang pagmamalasakit kahit sa mga hindi mananampalataya kaysa sa lupit natin sa kanila. Kahit sa mga hindi mananampalataya, mauna yung malasakit natin sa kanila na tayo ay makapagda'wa, liban na lang sa karapat dapat sa ating lupit, lalong-lalo na sa labanan. So ganito ay sinabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pareho, yung jihad at yung da'wa. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga terorista, hindi nila naiintindihan yung bagay na yan. Gusto nila magari-harian. Ayaw nila yung merong tao na merong taliwas yung pananaw sa kanila. Gusto nila sila yung masusunod. Gusto nila iiral yung kanilang mga kasamaan. Wakila li anna sahaba, ganun din sinabi na dahilan bakit walang Bismillah ang Surat At-Taubah. Wakila li anna sahaba, dannuha wa Suratul Anfal suratan wahida. Ang ilan sa mga sahaba ay naniniwala ng Surat At-Taubah at ang Suratul Anfal at iisang sura. Walam yaktubu bainahuma al-basmala. At yung ilan nga sila na tagapagsulat ng Quran, sinusulat nila ang Suratul Anfal at Surat At-Taubah bilang iisang sura at walang Bismillah sa pagitan nilang dalawa. Wakila gayra dalik, at marami pang ibang nasabi tungkol dito. Wallahu a'lamu bis-sawab. Si Allah ang pinaka nakaalam kung ano ang matuwid, kung anong tama. Thalithan, pangatlo. Yustahabbu an yakuna al-muslim ala taharatin la siyama inda massihi lil mushafi biyadihi mubasharatan. Sunna na ang Muslim ay nasa kalagayan ng tahara. Lalong-lalo na kung siya ay hahawak ng Quran. Direkta. Yung Quran na tinutukoy dito, syempre yung kopya nito sa anyo ng mushaf. Yung kopya nito na puro Arabic. Yung mushaf na isang buong Quran ang nilalaman nito, yun ang ibig sabihin ng mushaf. Isang buong Quran ang nilalaman nito at puro Arabic ang nilalaman nito. Pero syempre, merong mga kopya ng Quran, halimbawa, juz amma lang ang laman. Sinasabi ng mga scholar, kung puro ito Arabic, pwede rin na applicable ito. Pwede. Pero kung libro lang ng tafsir, ang hinahawakan, halimbawa ito, hindi naman ito puro Quran, pwedeng walang wudu. Kahit junub, pwede. Kahit junub, pwede mong hawakan. Pero sa pagbasa, doon na naman magkakaroon ng iba pang hukom sa junub. Sa junub, halimbawa yung babae na mayroong buwan ng dalaw, o kahit yung lalaki o babae na matapos makipagtalik, so bawal yung yung maghawak sila ng Quran, magre-recite ng Quran, kahit sa pang-memorya.
kahit sa kanilang pangmemorya. At sinasabi ng mga scholar naman na iba, pwede naman kung sa pangmemorya. Lalong-lalo na kung yung babae ay may buwan ng dalaw. At meron din naman nagsasabi pwedeng gumamit ng guantes. Pero mas sinihigpitan nila yung junub kasi yung junub pwede naman maligo kahit anong oras. So kung junub ka, gusto magbasa ng Quran, mushaf man yan o kaya galing sa cellphone, yung cellphone hindi naman siya mushaf. Kung wala kang wudu, walang problema. Pero kung junub ka, kailangan mo talaga mag-gusol bago ka makahawak. Pero doon sa babae na may buwan ng dalaw, may ibang mga scholar pinahintulutan nila yung pag-recite mula sa memorya, pero hindi yung paghawak ng mushaf. Kasi yung pag-memorya, pag-recite mula sa memorya, may pangangailangan dito. Halimbawa, magre-review, pwede. Pero yung mushaf, pwede naman maiwasan, inshallah. Pero mas sinihigpitan yung dapat maggusol muna ang nasa janaba. Yung halimbawa yung galing lang sa pakikipagtalik. Kasi pwede nyo naman gawin yun kahit kailan. Kasi nga ito ay ayon sa sinabi ni Allah, li umumi kaulihi ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Hindi ito hinahawakan o hinahaplos liban na lamang ng mga dalisay. Liban na lamang ng mga dalisay. Siyempre meron pang ibang kahulugan ang aya na ito. Pero isa sa kahulugan nito na dapat ang hawak ng Quran ng mushaf ay nasa tahara. Mutahhara siya dapat. Rabi'an, an yakra al-Qur'ana bi khushu'in wa tadabburin. So marapat daw na ang tao ay magbabasa ng Quran na merong khusyu at merong tadabbur. Khusyu, yung pagpapakumbaba. At tadabbur, yung pagmumuni-muni. Yung tadabbur actually may iba-ibang terminolohiya sa Quran. Halimbawa yung tawassum, tafakkur, tadabbur. Yun yung iba't ibang mga salita na tinukoy sa Quran. Pero isa lang kahulugan nun. Yung pagmumuni-muni sa mga kahulugan nito. Kaya nga, paano mo pagmumuni-munihan ng isang bagay na hindi mo naman naiintindihan? So kailangan magsikap ang tao na makaintindi ng Arabic. At syempre, paano mo pagmumuni-munihan ang bagay na hindi mo naman ginagawa? Hindi ka naman nagbabasa ng Quran, paano mo ito pagmumuni-munihan? Wala, nakatulala ka lang. Ganun. Hindi ganun. Magsikap ang tao, inshallah na, pagmuni-munihan ito sa pamagitan ng pagbasa. Pero kung wala talaga, hindi talaga marunong bumasa, hindi talaga natutong magbasa o umunawa. So kapag nire-recite ang Quran, kumbaga, sikapin na kung ano yung nire-recite, alamin niya kung ano yung kahulugan nun. Bawa nire-recite sa sala, yung Fatiha, at least alam niya kung ano yung kahulugan nito. Nang sa gayon kapag sala, nire-recite ang imam yung Fatiha, edi nasusundan mo rin nito ng pagmumuni-muni. Kung ano yung kahulugan nito. Siyempre, pwede ka rin makinig ng Quran. Meron mang Quran na yung audio na merong translation, English o Tagalog. Meron ng Ilocano May Ilocano din. Kaso yung brother, yung taga Malaysia, si Abdullah, hanggang Juz Amma, yung natapos niyang translation. Yung may kopya ako hanggang Juz Amma. Pero doon sa YouTube niya, pati ibang mga sura bukod sa Juz Amma meron na rin. Kumbaga audio translation ng Quran. So gawin niyo yun, pakinggan niyo yun, inshallah. So merong aya, sinabi ni Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. So isa itong aya o mga salita na naulit-ulit sa Quran. Halimbawa sinabi ni Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah. Okay, this is pang aya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana o ala qulubin aqfaluha. Yung tadabbur dito sa kahulugan ng hindi ba sila nag-iisip? Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
Hindi ba nila pinagmumuni-munihan ang Quran? Ito ay sa ganitong kahulugan. So ganito magbasa. Yung nagmumuni-muni ang tao. Pero nga, nauso na sa mga tao yung pagiging artista. Pati mga nagbabasa ng Quran, ginawa na rin nilang celebrity. Ginawa na nilang mga artista. Na sa panahon natin ngayon, actually matagal nang nauso yun. Merong mga tinatawag na mga professional na mga tagapagbasa. May kita nyo yan palagi sa mga programa. Halimbawa, tatawagin yung hafid, magbabasa ng Quran bago yung programa. Actually, walang ganun. Kumaga hindi yun isinabatas na bago magkaroon ng lecture, bago magkaroon ng symposium, merong magbabasa. Hindi yun isinabatas, pero walang problema naman kung magkakaroon ng ganun. Pero magiging problema pa rin kung lalagyan ng paniniwala na para magkaroon ng baraka, yung pagtitipon, yung symposium, may magbabasa muna ng Quran, walang ganun. Pero walang problema kung gagawin. Pero yung sinasabi ko naman dito, may kinalaman dito. Pati mga maalam sa Islam o kaalaman sa Islam, inugnay na rin ng tao dito yung pagsikat. So merong mga professional na mga qurra, tagapagbasa, binabayaran sila para magbasa bago yung programa. Magbasa, uliado billah sa patay, may ganun din binabayaran sila kapag may lamay, hindi naman lamay, kung ta'ziya, syempre wala naman dun yung bangkay, pero kapag natitipon yung mga tao para sa ta'ziya, doon nag-iimbita sila minsan nangyari ito sa mga bansang Arabo. Nag-iimbita sila ng magbabasa ng Quran. At yung mga tao naman, puri sila ng puri doon sa boses nung nagbabasa. Kaya minsan may makita kayong mga video ni Abdul Basit. Kalagitnaan ng sura, ng aya na kanyang binabasa, yung mga tao sigaw ng sigaw, Allah, Allah. Hindi yun khusyu at hindi yun tadabbur. Hindi yun khusyu at hindi yun tadabbur. Kumbaga yung nagbabasa ng Quran, trinato nila katulad ng kung paano nilang trinatrato yung mga kumakanta, yung mga singer, pinapalakpakan, hinihiyawan. Yung mga nagbabasa ng Quran, hindi dapat ganun. Okay? Hindi yun mabuting asal. Hindi yun mabuting asal. Kaya kapag may makita kayong ganun yung ugali, may nagbabasa ng Quran, tapos naggaganon-ganon, kupal yun. Kumag yun. Walang matuwid na gumagawa ng ganun. Sa totoo lang. Sa mga Arabo na nakilala ko, walang ganun nagagawa. Alam niyang aya yun tapos maggaganon-ganon siya. Hindi yun ugali ng Muslim. Maraming problema sa mga Arabo. Maraming problema. Kung hindi dumating sila sa kanilang Islam, wala silang kwenta. Wala silang kwenta. Pero nga, wala kumita na sila sa Islam, pinagkakitaan na nilang Islam, kumbaga pinakinabangan na nilang biyaya ni Allah. Kaya marami sa kanila ay nakakalimot. Hanggang sa paalalahanan na lang sila muli ni Allah sa pagdating sa kanila ng parusa o ng pagsubok. So yung Quran binabasa ng may khusyu at mayroong tadabbur. At syempre hindi lang ito applicable doon sa nagbabasa. Applicable din ito doon sa nakakarinig. Applicable din ito sa nakakarinig. Kaya nga sinasabi dun sa aya, fa'ansitu. Kapag naririnig natin ang Quran, ang sinabi ni Allah, hindi fastami'u. Hindi niya sinabi fastami'u, makinig kayo. Ang sinabi niya, ansitu, manahimik kayo. Manahimik at makinig. Kumbaga, kasi pwede ka naman nakikinig na yung may kausap kang iba. Pero yun hindi, manahimik ka at makinig ka. Sinasabi ng mga scholar, tinutukoy dito sala. Sa sala, dapat nakapokus ka lang talaga sa sala. Pero ito yung magandang asal talaga. Lalong-lalo na kung yung Quran na naririnig mo ay live na binabasa. Merong nagbabasa ng Quran sa harapan mo. Kumbaga, halimbawa, nagbabasa ng Quran sa programa, manahimik ka at makinig. Hindi sisigaw-sigaw ka ng Allah, 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 ganun-ganun habang yung
yung nagbabasa ng Quran, ugaling singer na rin. Binibirit pa niya yung kanyang boses. Ginagaya na niya si Regine Velasquez o yung mga ganung walang kusyu sa ganung pagbasa ng Quran. Fancy to, manahimik kayo at makinig. Ngayon din kung merong tao na sinadya niya na pagbasahin siya sa isang pagtitipon, yun nga, pwedeng ganun, inshallah. Pero kung hindi live, merong Quran tumutugtog lang sa radyo, so maaring hindi na ito katulad nito, pero syempre pareho lang. Kasi alangan naman na merong Quran, tapos maingay kayo, at yung ingay nyo ay hindi karapat-dapat na ingay. Nagtatawanan kayo, hindi yun marapat. Tapos merong Quran na nagpe-play sa radyo, patayin nyo na lang yung radyo. Pero kung may Quran nagpe-play habang nagtatrabaho, yun walang problema. Nagko-construction kayo, may Quran. Nasa talyer kayo, may Quran. Nagpupukpok kayo, naglalagari, nag-grinder. Walang problema doon, inshallah. Sa may sinabi si Allah, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayato. Ito ay aklat na ibinaba namin sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aklat na mabiyaya, upang pagmuni-munihan ang mga talata nito. Sa iyong pagbabasa ng Quran, hindi ito entertainment, hindi ito paglilibang, hindi ito kanta, hindi artista o singer yung mga nagbabasa ng Quran. Ito ay pagsamba. Kaya dapat iukol natin dito ang nauukol na pagpapahalaga dito. At nga, sinabi rin, wadalika huwalab tilawa haytu yata'ammalul muslim ayata kitabillahil karim wa yatafakkaru fi ma'aniha. Yung pagbabasa ng Quran ng may khusyu at tadabbur, ito yung pagpapainam ng pagbasa. Sa kahit anong uri ng pagbasa nito, kasi may iba-ibang pagbasa ng Quran, di ba? Merong mujawad, yun nga yung katulad ng pagbasa ni Abdul Basit, at yung normal na pagbasa, yung tartil, at syempre yung hadar, yung medyo mabilis na pagbasa. Halimbawa, kung nagbabasa ka lang naman ng mushaf, pwede mong basahin siya ng hadar, yung mabilis. Lalong-lalo na gusto mong makailang beses na pagtapos ng pagbasa ng Quran sa Ramadan, pwedeng hadar. Yung sa sala, yun na yung tartil. Pero yung mujawad, ito na yung ginagawa nga sa yung minsan sa mga Quran reading contest. Pero hindi naman lahat ng Quran reading contest, mujawad yung pagbasa. Minsan normal lang na pagbasa. At yun nga sa mujawad, meron na rin minsan pagmamalabis dito. Pagmamalabis. Yung mujawad, yung parang yung laging ginagaya ni Benji pag magbabasa siya. So dito, lubot tilawa. Yung sapat lang na tilawa na mapagmumuni-munihan ng Muslim ang mga aya ng aklat ni Allah na maluwalhati. At pag-iisipan niya, kumbaga pagmumuni-munihan niya ang mga kahulugan nito. Wahina idin yata'atharu kalbahu wa talinu jawarihu. Na dapat ang epekto nito ng pagmumuni-muni na ito sa Quran ay ang paglambot ng kanyang puso at ang paglambot ng kanyang katawan. Lalambot yung puso niya siyempre sa pagtanggap sa gabay, at yung katawan niya magiging malambot sa pagsunod kay Allah. Ibig sabihin, nagagawa niya mapakilos ang katawan niya sa pagsunod kay Allah. Fainal Qur'ana ataruhu adhimun fin nufus. Ang Quran ay matindi ang epekto nito sa sarili ng tao, sa kanyang kaluluwa, lalo na sa kanyang puso. Ngayon kung yung Quran hindi tumatalab sa iyong pagbasa, maring walang ang khusyu at walang tadabbur sa iyong pagbasa. Yung nga merong aya, law anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kung ibinaba daw namin ang Quran, sinabi ni Allah, kung ibinaba namin ang Quran sa bundok, ay makikita mo ang bundok na nagpapakumbaba. Ngayon itong aya na ito, para maintindihan natin kung ano yung tinutukoy dito ni Allah.
Kumbaga, napakabigat ng Quran o napakadakila ng Quran, kahit ang bundok mapapatag. Lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mapapatag ang bundok sa takot nito kay Allah, sa pagpapakumbaba nito kay Allah. Tao lang ang mayabang na hindi nagpapakumbaba sa aya ni Allah. Pero kung ang bundok bibigyan ni Allah ng pandinig, kumbaga, mapapatag ito. Katulad ng kung paanong nung binigyan ni Allah yung bundok ng Tur, kasi yung bundok ng Tur marami, di ba? Marami. Nandun si Musa alayhis salam doon sa bandang isang gilid ng bundok. At yung kabilang bundok, nagpakita doon si Allah nang hiniling ni Musa alayhis salam na makita niya si Allah. Pero sabi ni Allah, hindi mo ako makikita. Tingnan mo yung bundok na yun. At yun nga, napatag yung bundok. At sa description ng ibang scholar, hindi lang siya napatag Pumutok, naging abo. At yung ikinahimatay ni Musa alayhis salam, syempre sa takot, nakita niya yung bundok, biglang naglaho. Parang yung sako ng semento, pag binagsak mo yun, di ba may alikabok na kakalat, ganun yung nangyari sa bundok, kumalat siya, naging alikabok. So bukod dun sa takot, maaaring naapektuhan siya ng shockwave nung pagputok ng bundok. Kasi yung anumang bagay na sumasabog, nagre-release ito ng energy. Kaya nga minsan may mga sasabog, tapos kahit yung mga building sa malalayo, basag yung salamin, may masisira sa kanila kasi hindi lang yung pagsabog yung nakakasira, kundi shockwave nito. So kung yung bundok ay maririnig ng Quran, kung ang Quran ay maririnig ng bundok o ibababa yung Quran sa bundok, sasabog ito sa takot kay Allah. At ito ang mga halimbawa na ibinibigay namin sa mga tao upang sila nawa ay mag-iisip tungkol sa kadakilaan ng Quran. At siyempre kung dakila ang Quran na bahagi ng sifa ni Allah na kalam, pananalita, dakila rin si Allah. Alhamdulillah. So ito yung apat na unang natalakay natin na adabu tilawatil Quran, ang istiada, pangalawa basmala, pangatlo tahara, pang-apat yung khusyu at tadabbur. Yung iba pa next week natin tatalakayin inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.